Alright, sa lahat ng mga nakinig, napatunayan lang po namin na kami pong mga lumabas sa MCGI hindi antikristo. Dahil ang isinusulong namin si Kristo. Pro-Kristo kami. Itinataguyod namin kapayapaan ni Kristo, kabaitan ni Kristo, doktrina ni Kristo. Maliwanag po yan. Hindi niya napatunayang antikristo kami. Bintang lang yon. Dahil una, ang antikristo po, yung hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. I-Google search nyo, 4 lang pong salita ang mababasa nyo ang antikristo. Nandyan lang yan sa sulat ni Juan. Diyan nyo lang yan mababasa. And luckily, lahat po ng pagkakakilala na yan hindi lumalapit sa amin. Dahil ang paniniwala namin, si Kristo po ay isang tagapagligtas. Tutol po kami saan? Tutol kami sa aral ng MCGI. Ng aral na nagbibigay, nagpaparangalan, nagdo-donate sa mga tao na may camera. Doon kami tutol, doon kami asiwa. Doon yun ang nilalabanan namin, yung ipokrisya. Bakit kailangan na kayo ay tumulong, tumuwang sa PNP na ang pwede nyo namang tulungan? Department of Education, Department of kung ano bang mga institusyon ng gobyerno na nangangailangan ng tulong ng mga bata at ng mga may hirap. Bakit ang kailangan mong tulungan? PNP na bilyon ang budget, milyon ang budget ng PNP. Bakit kailangan sila ang bigyan mo ng tulong? Merong Doon kami tumututol. Yun ang inalisa namin. Yung ipokrasya, yung kapaimbabawan. Yung sinusuportahan na BH party list, na proponent ng same-sex marriage. Yang ba ang doktrina ng MCGI? Bakit sinusuportahan nyo yan? Yan ang kahihiyan. Kaya kami umalis. Meron kaming balls para manindigan sa totoo. Yan ang pinaninindigan namin. Biruin mo, mangangaral na sa Diyos. Pinahintulutan nyo na magbenta ng alak sa Brazil. Kitang-kita ng 2 mga mata ng nagbebenta ng maraming mga Makamit ka. Ligay. Hindi kasama yun sa tema. Stop the time. Sorry. Ipakilala mo lang na hindi ka antikristo. Walang ganoon. Kasi ilang beses... Mr. Moderator. Mr. Moderator. Kaya kasi kami lumabas, yun ang dahilan eh. Kami, DK. Yun ang dahilan na lumabas. Yung antikristo ang patutunayan. Ganito yan, mga viewers. Oo, sige. I-rephrase ko na lang. I-rephrase ko na lang ulit, Mr. Moderator. Hindi namin nireveal ang kalokohan ng mga bawat isa nila bakit sila lumabas. Pero ito, kung iisa-isahin namin ang kaso nila, alam namin. Yung mga exiters na yan. Meron yan na sustinde, na tiwalag dahil sa kalokohan nila. So kung ganyan ang labanan mo, DK, hindi ka katulad din sa mga INC. Ipaktunayan mo na hindi kayo antikristo. Hindi sa ganyang bagay. Kasi alam namin ang kaso nyo na kung bakit kayo lumabas, lalo na ikaw. Nag-asawa ka, kumuha ka ng asawa ng iba, nung sinuspindi ka, nagalit ka. Walang ganon, hindi namin kami nagaganon eh. Alam namin yung nyo eh. Hindi patunayan. Hindi kayo sila pakita na Raya na suspindi ka dahil sa pangangalo niya mo. Oo. Hindi ko tinindig yun. Walang sila kapatid na Raya na gano'n. Kanina ka pa sa ganyan mo eh. Hindi si Brad Ryan na nasuspindi ka dahil sa pangangalo niya mo, pakikiapid mo. Walang ganun. Patunayan mo lang hindi ka. Wala naman sinabi si Brad Ryan na nag-asawa ka, yung asawa mo, may asawa na parang ganun. Wala naman ganun sinabi. Ikaw dal mo eh. Kung ano ang dal mo eh. Patunayan mo lang na hindi ka antikristo. Simple lang. Yun. At ako, alam ko naman yung story ni Brad Dickey. Kung talagang tuyo ko, ipahiya siya, doon ko siya... Hindi ganun ang nilatag mo, Ryan. Hindi ganun. Hindi ganun yung nilatag ko eh. Huwag mo na rin kasi hindi mo nilatag yun eh. Alam ko yung story mo, Siya rin eh. Siya pupunta rin eh. Sandali lang bro. As a moderator, pagsalita niyo naman. Sige. Ito, Dickey, Pagpasensya mo ako, Dickey, Kasi, tama yung sinabi nila, unang-una, hindi naman sino paksanat natin dito. Hindi naman si Kuya ang paksa natin dito. Ang pag-uusapan natin, papatunayan natin. Sabihin mo, na
Kasi pag-usapan nyo, papatunayan mo, hindi Antikristo ang lumabas sa iglesia. Hindi Antikristo ang umalis sa MCGI. Hindi naman natin dito usapin kung kasi mahirap kasi ganito bro, mahirap na itapik natin yan dito, lalo na wala na yung tao eh. Siya dapat ang nagpapaliwanag. At alam naman natin, alam naman ng lahat, mahirap lang kasi magsalita dito. At mahirap lang patulan yung ganyang usapin. Huwag na natin dalhin dito sa gantong public platform. May mga nakikinig. Oo. alam mo, DK, isang salita lang, moderator, one thing lang. Alam namin ang kalokohan ng bawat isa sa inyo, naka-record sa amin. So kung iisa-isahin namin dito sa platform, magla-live kami, hindi magiging marapat. Hindi magiging marapat kasi hindi kami tinuruan ni Kuya ng ganun. Ngayon, kung sa tema tayo, na kayo naman ang nag-hamon. Moderator, pwede na ako mag-start? Sige. Okay. Sige, ilang minutes na lang ako. Na kayo naman ang naghamon yan, pinatulan kayo, pinagbigyan kayo. Pero kung gusto nyo ad hominem, di isa-isahin namin yung kaso nyo dito. 2 minutes and 38. Huwag nyo ibaba. Hindi, kasi kanina ko pa wina-warningan eh. Okay na sana yung ganun talakayan eh. Pero marami siyang ganun patutsado. Wala naman kasi tayo nilalabas na si DK, nangangali niya, nakikipag, iniwan yung asawa, sinuspindi, tiniwalag eh, dahil sa kalokohan niya eh. At lahat kayo mga sinuspindi, mga sinulang sa mga pinagagawa nyo katarantaduhan. Sandali lang mga kapatid, sandali lang. Hindi dapat ilabas din natin yung mga kabibidensya ng katarantaduhan nila. Dapat wala naman tayo nilalabas na gano'n eh. Kasi ang pagsalam kung sino yung Antikristo. Codex, sandali lang. Nalalayo tayo eh. Gabi na. Mahirap na magtawag ng medic dito sa amin. Gabi na. Wala yung kami sa kabiasnan. Ganto. Hindi na may personal, sinasabi lang. Kaya na ba tumingin viewers kung sino ang nabubuhay sa galit at poot at pagpaparamdam. Naman eh, na doon ang nila, hindi naman yun Sino ang nabubuhay na may kapayapaan at may Kristo? At sino makikita niya dito kung sino yung nabubuhay sa poot at galit? Sandali lang mga kapatid, gabi na kasi. Kasi lahat ng pagbibigay ng pagkakataon sa kanila, binibigay natin sa kanila. Alam mo, Bradexo, yung mga yan, maraming pagkakataon binigay dyan ng pangasiwaan ng kuya, ng mga KNP, para tumino yung mga yan. Kaso nga lang, sabi sa Biblia, ang mga kasalanan ninyo, ang nagpumigil sa inyo sa gawang mabuti. Lahat yan mamayan may ginagawang kalokohan dyan, kaya lumabas yan. Yun ang hindi natin nilalabas dito kasi hindi ganun ang pakikibaka natin. Sandali lang. Tema. Tapos na ba Aral lang. Kaya hindi tayo gumagawa ng paninira laban sa kanila eh. Pwede naman natin gawin yun, kaso hindi natin gawain yun. Tapos na ba sila? Hindi na akit si DK. Tingnan natin yan. Nakalive na sa kabila. Tapusin na natin. Kasi Wala na, doon na si DK sa kabila. Okay, ganito bro, Sige, ganito, Brad Ryan. Ipaki-post yung Isaiah 58 na sinasabi niya. Oras na lang 10 minutes na cross. Sige, cross na po. Ready ka na, DK, para magtanong. Sige, go. Okay, thank you. Okay, tanong ko sa'yo, kasi diniscuss na tungkol sa bautismo no? Later na yan. Tanong ko sa'yo, eto. Kung nagrebelde o tutol sa aral ng MCGI kami, sabi mo, nagrebelde kami, tutol kami sa aral ng MCGI, di sinasabi mo, Antikristo kami. May tatanong ako sa'yo, naniniwala ba ang mga demonyo kay Kristo? Alin, naniniwala ba ang demonyo kay Kristo? Ay, hindi po naniniwala yun. Ang sabi doon sa unang 1:44, ang sabi doon. Okay, sige. So, hindi naniniwala ang mga demonyo kay Kristo? Hindi. Yan ang sagot ko. Okay, so, eto nga yung tanong ko sa'yo. Okay,
kung mabasa ko sa yung naniniwala ang mga demonyo kay Kristo, talo ka na. Pwede ba kitang i-show down dyan? Sige, babasahin mo. Babasahin ko din. Show down na nga kita dyan. Demonyo na nanatili. Hindi, show down na kita dyan. Sige. Sabi mo kasi, ang mga demonyo, hindi naniniwala kay Kristo. Sige, basahin mo. Hindi babasahin ko, huwag kang magalala. So, tinatanggap mo na ang mga demonyo hindi naniniwala kay Kristo. Hindi naniniwala. Oo. Ang nakalagay sa mga sampalataya eh. Sabi mo naniniwala Yun pag yun ang words na binanggit mo, yun ang yun ang patutunayan mo. Sinabi mo naniniwala. Saan ka na? DK, nagkakape ka na naman, nakapost ka. Alis ko ng time. Moderator, second time around. The last yan, talo na yan, declared na. Paano nakapost? Ayan, meron ako, naka-voice ako. Hindi. Pag lumalabas ka nga ng TikTok, ulitin ko, pag lumabas ka ng TikTok at hindi ako lumalabas sige. Pumapasok kasi yung mga Okay, sige, go. At tanong ko ulit, i-rephrase ko, yung bang mga demonyo naniniwala, sumasampalataya kay Kristo? Dinagdag mo na, okay. Hindi, kasi may binanggit ka eh. Sige, sumasampalataya ba? Sumasampalataya, pero sa naniniwala? Kasinungalingan. Sumasampalataya sila. Anong kasinungalingan? Babasahin ko. Paano yun? Paano kasinungalingan? Huwag mo lang akong putulin. Ganito yung mababasa. Juan 8:44, babasahin ko. Kayo'y sa inyong amang Diablo at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang namamatay tao, buhat pa ng una at hindi na natili. Okay, sige na. Naintindihan ko na. Ang tanong ko, inuulit ko, yung mga demonyo ba, naniniwala kay Kristo? Naniniwala, yung sinabi mo naniniwala, meron po ba kayong mababasa? Sige, tuloy mo lang. Kaya nga, tinatanong nga kita kung naniniwala ba ang mga demonyo kay Kristo? Okay. Hindi naniniwala. Hindi yung sagot ko dyan, hindi. So, hindi naniniwala ang mga demonyo? Patunayan mo. Alam ba ng mga demonyong pupuksain sila ni... alam ba ng mga demonyong pupuksain sila ni Kristo? Alam yun. Pero, hindi ibig sabihin naniniwala sila. Okay. Alam nila. Ang tanong ko ulit, nakasunod. Alam ba ng mga demonyo na ang Diyos ay isa? Isa? Alin? Ang mababasa sa unang Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Yung Ama kasama doon, huwag mong iwala yung iisa kasama yung anak at alam ba? Ang tanong ko, alam ba ng mga demonyo na ang Diyos ay isa? Teka, nawawala tayo sa tema. Ang tema natin, pupunta ako sa tema. Pupunta ako sa Antikristo. Moderator nang hindi itinema. Ano yung Kristology ito? Sino yung nagsasalita? Hindi wala sa tema, maging fair tayo. Nasa tema dapat. Bakit tinuturuan nyo Ryan? Doon ka magtanong sa nila. Pause time. Ano ba yung natin? Ano ba yung natin? Ang reason kung bakit? Ang tema kasi natin, Antikristo May pupuntahan ako, kaya ako tinatanong yan. Ang tanong ko nga, ang mga demonyo ba naniniwala na ang Diyos ay isa? Mag-showdown ka na. Hindi yung puro ka ngak-ngak. Sandali, Brad Mark. Sandali. Sino yun? Sandali mga kapatid. Sandali. Sino yun? Bakit may nagsasalita? Huwag niyong pagsalitain, i-mute niyo kami lang dalawa. Hayaan natin silang mag-usap. Tayong tatlo lang ang magsasalita. I-post na muna yung time kung may mga nagsasalita. Ano ba ang objection natin doon?
Ang haba kasi ng premise, Okay. sobrang haba ng premise. Hindi. Saglit, sino ba yung pakibaba mo reklamo? nga yung mga nagsasalita, bro. Palto mga to eh. Sandali, wag naman tayong ganyan, mag-ipalan. Yung ganun. Yung Hindi na ba nagsasalita si na Adel? Nakapost naman yung time, Ano? Ito, ano ba yung concern? Bakit kailangan nating malayo na ba tayo Pupunta kasi tema? ako sa Antikristo eh. O di, pupunta ako sa Antikristo eh. Kasi nga, bautismo, diniscuss niya eh. Ako, wala- Antikristo pupuntahan ko eh. So, sandali lang, hindi mo Ito kasunod na- yung showdown. Cancel na yung showdown na ayaw mo kanina. Hindi na. Punta na tayo sa Antikristo. Kasi ayaw niya tanggapin eh. Sabi niya, dinagdagan ko na eh. Okay. Sige, Brad, Ang tanong ko ganito. Tuloy. Alam ba ng mga demonyo na may... Hello, dinig nyo? Oh, go ahead. Oo. Ryan, sumasampalataya, naniniwala ka ba na ang mga demonyo nagsisisampalataya? Ay, hindi ako naniniwala kasi sinungalingan yun. Ayon sa Biblia. So, ang mga demonyo hindi sumasampalataya. Hindi, ang sagot ko dyan, hindi. Malaking big, hindi. Okay. So, ibig sabihin, ang mga demonyo, hindi sila naniniwala sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ganito. Tutol ba ang mga demonyo sa aral na ang Diyos ay iisa? Ano yung Christology na? Hindi, tanong ko, sasagutin mo ko, tutol ba ang Sige, mga sige. demonyo sa aral na ang Diyos ay iisa? Iisa. Yung iisa, hindi sila tutol. Bakit? Hindi, tanong ko sa'yo, nila eh. tutol ba Alam sila? nila eh. Okay, hindi Nakikilala sila tutol, nila. alam nila, okay. Nila, So, alam nila. Yung hindi Okay. sila sumasampalataya. So, tutol yun ba? ang sagot ko. Okay. Tanong ko sa iyo ngayon, tutol ba ang mga demonyo sa aral na may parusa ang Diyos? Ay, kung mabasa ko, Tanong ko muna sa iyo, huwag kong magbasa. Tutol ba ang mga demonyo sa aral na may yeah, parusa ang Diyos? tutol. Tutol sila? Oo. Okay. Tutol ba ang mga demonyo sa aral ng MCGI? Iba na yun bro. Iba na yun. Tanong ko sa iyo, tutol ba ang mga demonyo sa aral ko lang, ng MCGI? confirmation ko lang. Kung yung sinasabi mong yung sa demonyo, kayo yun, pwede. Hindi kami yun yung mga demonyo nakaaway ni Kristo. Sandali, Tutol ba ang wag mga ganun, demonyo wag ganun, sa aral ano ng yun? MCGI? Sandali. Moderator's time. Madaya, ano yan? Alas yan. Ito nga eh. Kasi binibintangan mo nga kami. Nalalayo mo lang eh. Teka, makinig ka Ryan. Hindi ka nilalayo. Sige. Binibintangan mo kami na kung tutol kami sa MCGI, Antikristo kami. Okay. Tutol kami sa MCGI, Antikristo kami. Sabi mo, ang mga demonyo hindi tutol sa MCGI, lalabas ba ang mga demonyo hindi Antikristo? Ganito yun, sasagot ako, no? Dalawang talata lang ko. Push mo na yung time, Mr. Moderator. Yung objection mo, para i-post mo. Una, i-premise ko lang ito, no? Kasi para malinaw, kasi naguguluhan siya sa tanong niya. Ika-clarify ko lang. Hindi ako nagugulo sa tanong. Maliwanag na yung tanong ko. Mr. Moderator, ako ba yung tanong? Para mas maganda yung tanong mo, ganito. Sandali mo na yung yan. Paulit natin sa kanya yung tanong. Mr. Moderator, Ipapaulit natin ito yung tanong. Ano yung tanong Okay. mo? Mr. Moderator, Kasi pakinggan mo yung nagugulo. tanong ha. Okay. Sinabi niya na kaya raw kami Antikristo dahil tutol kami sa MCGI. Gets mo? Kaya kami Antikristo, tutol kami sa MCGI. Sabi niya, ang mga demonyo raw hindi tutol sa MCGI. Okay. Okay. Kung kami tutol sa MCGI, tinawag kaming Antikristo, ang mga demonyo hindi tutol sa MCGI, lalabas ba hindi Antikristo ang mga demonyo? Okay, sige. Nakuha ko. Sagot. Brad Ryan, ang gusto niyang itanong sa since ang tanong mo nga, ang gusto niyang malaman,
kung yung mga demonyo ba, hindi antikristo dahil hindi sila tutol sa aral ng MCGI. Yun ang gusto nyo i-confirm. Kung ang mga demonyo ba ay hindi antikristo dahil hindi sila tutol sa aral ng MCGI. Sasagot ako, Sagot ako, ganito yon. Pero nakuha mo yung tanong. Nakukuha ko ang tanong. Nakukuha ko. Pero sasagot ako talata. Ito. Iko-continue ko ng oras kasi sasagot ka na. Sige. Ito, sagot ko, Ramil Ramal, sa tanong mo. Ganito yon. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito'y hindi ninyo dirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino ba binibigay yun? Bababa tayo sa 44. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang ama na ang mga nasa ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi. Okay, sige, narinig mo yung sagot ko, narinig ko na yung sagot mo. Narinig ko na. Pero ang tanong ko sa iyo ulit, kami natutol sa MCGI, tinawag mong antikristo. Ang tanong ko sa iyo, ang mga demonyo hindi tutol sa MCGI, hindi ba sila antikristo? Yun ang sagutin mo. Okay. Yung sinasabi mo kung yung mga antikristo tutol, kasi ang ibig sabihin kasi ng antikristo. Yung mga demonyo, sagutin mo, yung mga demonyo ba hindi antikristo? Okay. Ganito. Sandali. Time na. Sige. Okay. Pasensya na, Sige. Na sa topic nyo, hindi ko na kayo mag-gets. Hindi, antikristo nga yung pinatutunayan ko. Kasi binibintangan niya kaming antikristo Dahil tutol kami sa MCGI ang mga demonyo, sabi niya, hindi tutol sa MCGI. Hindi lalabas itong mga demonyo, hindi antikristo. Sige. Latag na. Okay lang mag-premise, wag ko lang masyadong matagal. Ang haba ng premise mo. Sige. Okay. Bali, mag-start ka na, Brad. Tawag dito. Ikaw na, Sige. Ikaw yung mag-stand, 15 minutes. Ready ka na ba? Para sa sige. mo. Okay. And then after nito, after ng stand mo, magko-cross-examination si Brad Ryan. After cross-examination, maybe battles kayo ng tig 15 minutes, tapos 5 minutes na conclusion. Kahit ano na lang siguro, boss. After sige, Brad. Kahit ano na lang siguro, kahit closing remarks na lang, parang hindi na masyadong mahaba. Sige. Bigyan ko na lang kayo ng 3 minutes na closing remarks. Okay? After ng cross, kahit mga mabagal yung 3 kahit mga 5 or 10, okay na yun. Bob, ganito, after ng debate, pwede ba namin matanong yung mga siguro sa ibang pagkakataon kasi may work na ako kaya nga i-winave ko na yung yung rebuttal So after ng cross, tag-closing na lang kami ng 10 minutes, Okay? Sige, pwede na mag-start. Sige. Pero next time magpatanong ko kasi gusto namin Sa ibang pagkakataon na lang, dalawang beses sige. Okay, pwede na. I-start ko na yung minuto, I-start ko na yung... Sino yung nagsasalita na yung marami pong side comment? Malabo Start magpatanong na tayo. Okay. Ba't ang dami yung side comment dyan, ha? Okay, ready na? Okay na. Sige. Oo. Kanina, yung binabanggit ko na naniniwala ba ang mga demonyo, hindi ko na siya hindi ko na hinighlight yun, kasi ayoko namang matapos kaagad. Bagaman, maiipit na kasi siya ron Dahil ang mga demonyo man, sumasampalataya. Ano sasabihin mo hindi sumasampalataya? Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang ginagawa mo, ang mga demonyo man ay sumasampalataya. Nakalitra yan Sumasampalataya mga demonyo Kaya nga tinatanong ko na siya kanina sumasampalataya ba mga demonyo, napaparusahan sila? Alam ba nilang paparusahan sila? Alam ba nila na mayroong paghuhukom? Alam ba nila yon? Tutol ba sila sa aral ng MCGI? Sagot niya, hindi raw tutol. Kaming tutol, antikristo. Yung mga demonyo, hindi tutol.
Ano sila? Hindi Antikristo? Kaming tutol, Antikristo, tapos yung mga hindi tutol na mga demonyo, Antikristo? O hindi Antikristo? Parang ayoko lang na i-close ka agad yung usapan. Pero anyways, ganito lang ibig kong sabihin, ang Biblia po nagbibigay ng giya sa atin para magsuri, para magtiyak ng aral. Ganun kaming mga exeter. Siniyasat namin ang aral ng MCGI. Basahin natin, Gawa 17:11. Ngayon, lalong naging marangal ang mga ito kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinatanggap nila ang salita ng buong pagsisikap na sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan. Ganun po kami na mga nag-exit. Siniyasat namin ang kasulatan. Yung mga taga-Berea, yung nasa 17:11, naghanap po yan ng katotohanan, hindi po yan amin ng amin. Okay? Hindi gaya ng mga ministro na amin ng amin. Hindi po kami ganon. Kami po natuto kaming magsiyasat. Kaya kasi may nagkakamali sa pagtuturo, kasi amin na lang ng amin Dapat kasi, para wag kayong magkamali, siyasatin nyo kasulatan. 1:5:39. Basahin natin. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ganyan po ang kasulatan, 5:39. Dapat po yung sinasaliksik. Hindi inaaminan lang ng inaaminan pag nagsalita ang pastor at ministro. Kaya may nagkakamali, amin lang ng amin. Basa, 22:29 ng Mateo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng kasulatan. Bakit may nagkakamali sa hindi pagkaalam ng kasulatan? Kasi amin lang kayo ng amin. Ayaw nyong magsaliksik gaya ng mga taga-Berea. Ganon dapat. Bilang isang tunay na Kristiyano, sumubok kayo. Huwag kayong sumunod sa pastor nyo na ayaw magpasubok. Antikristo ang ganon. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Pagka ang pastor nyo o ministro ayaw magpasubok, impostor na ministro yan. Dahil ang mga mangangaral na sa Diyos, ang utos, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Meron kaming kilala, huwag daw siyang subukin. Yan ang tunay na Antikristo, yang ayaw magpasubok. Dahil ang tunay na mangangaral ni Kristo, subukin nyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit kailangan mong subukin? Kasi pag hindi mo sinubok, ang mangyayari niyan, gaya namin. Oo, tama, maaari, sabihin namin. Nung unang panahon, gaya nung sinasabi nung iba, na yung MCGI na inakay ni Bes is talagang sa Diyos, pero hindi na naging sa Diyos. Meron naman talaga kasing ganun na sa isang posibilidad na ang Israel sa pasimula, sa Diyos naman talaga sila Basahin natin, Ikalawang Hari 5:15. Yan ang kalagayan ng Israel. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buo niyang pulutong, at dumating at tumayo sa harap niya, at kanyang sinabi, narito, ngayoy talastas ko, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Tama yun. Ang Diyos nasa Israel. Walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Pero pag pinabayaan mo ang Diyos, nagtinda ka ng alak, nagtayo ka ng beer house, nagtinda ka ng alak, nagtayo ka ng nightclub, ang mangyayari sa iyo, pag pinabayaan mo Diyos, itatakwil ka. Unang Korinto 28:9. Basa, ikaw Salomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at pusang Meet ko siya at home, wala doon sa tema. Ang tema natin, Antikristo, walang ganon. Kaya hindi tayo magkakaroon ng ayos. Post the time. Sa sandali bro. Bago ka bro magbigay nakamute ka. Nag-unmute ka. Minute ako. Ayan, okay na. Oo. Ang paksa niyong patutunayan, ang paksa ninyo na pinag-usapan, sabi nga ng Brad Ryan, ang lumabas Antikristo. Since nga, yun ang paksa nyo, kailangan mong patunayan na ang lumabas, hindi Antikristo. Ang nangyayari kasi, sinisegwayan mo ng tawag dito na... Oras ko to, patutunayan ko sa inyo tungkol sa Antikristo. Na hindi kami Antikristo, na kung kami Exeter is Antikristo kami. Sige. Pinapakita ko lang sa inyo. Sige, start na natin yung oras. I-warning lang kita, Sige, continue. Okay, pinapakita ko lang sa inyo
na yung pagbibintang, yung pagpaparatang sa tao, kaya nagkakamali tayo kasi kinukuha natin out of context. So binibigyan lang namin kayo ng giya sa Biblia na ganon ang paraan ng pagsisiyasat. Na kailangan susuriin mo one by one. Kasi pagka ang gagawin mo, magbibintang ka lang at kukunin mo yung salita dito sa kabilang aklat, nagiging out of context ka nun. Gaya ng bintang sa amin sa Antikristo, sa binasa niya sa 2:18. Kasi out of context yun eh. Ngayon, paano ba namin nasasabi na hindi kami Antikristo? Kasi lumabas kami ng MCGI. Bakit kami lumabas? Bakit? Dahil baktutol kami kay Kristo, bakit kami lumabas? Basahin natin kung bakit kami lumabas. Ikalawang Korinto 11:4. Kung yung paririto mangaral ng ibang husus na hindi namin ipinangaral, nagsisitanggap kayo ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, mabuting pagtiisan ninyo. Meron kasing nangangaral na ibang Jesus eh. Nung nakita namin ang pangangaral nung humaliling leader ay iba na sa ipinangaral ng mga apostol, ayun ang bilin ng Biblia. Pagtiisan nyo. At ang katunayan, hindi lang basta pagtiisan, itakwil nyo pa. Bakit? Dahil sumunod kami sa utos ng mga apostol. Hindi dahil antikristo kami. Ang katunayan, si Kristo ang itinatanyag namin. Pero sumunod lang kami sa utos ng mga apostol. Di pro-apostle kami at pro-Christ kami. Dahil sumunod kami sa utos ng mga apostol na galing kay Kristo. Basa, Galatia 1:8. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ano daw ang dapat gawin pag may nangaral ng iba sa itinuro ng mga apostol? Itakwil. Kaya ganoon ang ginawa namin. Itinakwil namin. Nag-resist kami. Hindi kami umuo lang ng umuo, umamin lang ng amamin. Bakit? Nakikita namin yung iniaaral sa MCGI, iba na sa dati naming napakinggan. Kaya ba kami lumabas dahil antikristo? No. Kaya kami lumabas, may nakita na kaming aral na mali. Out of context na ang ipinagtuturo. Dahil pag magtuturo ka, dapat nasa context. Basa, Ikalawang Pedro 1:20. Ganito nakasulat. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Ano raw po ang paraan ng pagtuturo sa Biblia ng tunay na mangangaral? Ang pagtuturo hindi nagtuturo sa sariling paliwanag. Ano ang nangyayari ngayon sa MCGI? Nagtuturo ng paliwanag according sa naintindihan niya, hindi according sa konteksto ng binabasa niya. Masisisi niyo ba ngayon kami kung kami magsialis? Hindi. Bakit? Lumabas kami riyan dahil ang tinuturo riyan magkaiba na. Anong isa? Dati malaking kapighatian. Ang hinihintay na lang raw natin malaking kapighatian. Nagtayo ng poste. Ano nangyari? Walang dumating na malaking kapighatian. Pinalitan yung aral. Ano aral? Anytime soon. Hindi na pala darating ang malaking kapighatian. Anytime soon na pala. Na darating muna si Kristo, wala nang malaking kapighatian. Ngayon, ano nangyari sa anytime soon? Wala, napurnada uli. Hindi na anytime soon. Dahil hindi darating si Kristo hanggat hindi muna dumating yung Antikristo. Di na iba na naman ang aral. Dati anytime soon. Ngayon, hindi na darating si Kristo dahil kailangan munang dumating yung Antikristo. Di na iba na aral. Yung ang malaking kapighatian daw, doon pa yun sa pagtatapos ng 1,000 years. Ano ibig sabihin? Nagbago ba ng aral? Kung nagbago, makatwiran bang umalis kami diyan sa iglesia na yan? Ba't kami umalis? Dahil ba tinutulan namin si Kristo? No, kaya kami umalis, nagbago na ng aral. At hindi yun ang palatandaan ng samahang sa Diyos. Dahil lang sa Diyos, walang aral na mali. Unang Tesalonica 2:3, sapagkat ang aming iniaaral hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya. Ayan. Ano pa ibig kong sabihin? Nagturo kayo dyan, ayuno, may kainan. Saka naman nakakita na ayuno, may kainan. Walang ganon. Never na nagturo ang mga apostol ng ayunong may kainan. Foul yan sa Biblia. Yung puno at ang prinsipe sa Jeremias 30:19-24, sino tinutukoy doon? Si Kristo ba yon o si Bes at saka yung isang leader? Tinutulan namin yon. Ano ibig sabihin?
Eh, hindi naman natupad yun sa Pilipino at hindi natupad sa Pilipinas. Sa Israel yun natupad. Basahin natin. Jeremias 30:24, ganito ang ating mababasa. Ang sabi ng Biblia, ganito nakasulat. At ang mabangis na galit ng Panginoon na hindi darating at hindi mapaparam hanggang sa kanyang maisagawa at hanggang sa maisagawa ang haka ng kanyang puso, sa mga huling araw ay inyong mauunawa. Kanino matutupad yan? Tuloy mo lang sa kabila. 31, versikulo 1. Kanino matutupad yung hula na yan? Ang sabi dyan, sa pagpapatuloy, sabi, sa panahong yaon, sabi ng Panginoon, magiging Diyos ako ng lahat ng angkan ni Israel at sila'y magiging aking bayan. Kanino po matutupad yung hula sa 30:19? Sa Israel at sa Jerusalem. Doon matutupad yung hula na yan. Hindi po sa Pilipinas at sa Pilipino yan. Po, mali aral, nilayasan namin. Ano ibig sabihin? Antikristo kami, nagising lang kami sa katotohanan. Ano pa aral diyang mali? Patawarang walang imikan. O, tungkol sa halal. O, tublak. O, tutiwalag. O, ano pa mga iniaaral niyo dyan? Diyan kami tumutol. Hindi kami tumutol kay Kristo. Never namin tinutulan ang pag-ibig na turo ni Kristo. Never kami tumutol sa pagsisisi. Tinutulan ba namin ang aral ni Kristo sa kapakumbabaan, pagpapatawad, panalangin, pananampalataya, paglilimos, kapayapaan? Tutol ba kami dyan? Hindi po kami tutol dyan. Tutol kami sa maling doktrina ng MCGI. Kaya hindi kami antikristo. Parang ganito, bibigyan ko kayo halimbawa, batang PUP ako. Well, hindi ko lumabas ako ng PUP or hindi na ako sumusunod sa edukasyon ng PUP. Eh, ang ibig sabihin tutol na ako sa edukasyon or anti-education na ako. No, it doesn't mean that way. Bakit? Tutol lang ako sa administrasyon ng PUP, ng pamamahala ng PUP. Bakit? Nakikita ko hindi makatarungan ng pagtrato sa mga estudyante ng PUP. Nahahaluan ng politika, may kulay ng relihiyon, ng sistema ng edukasyon. Kaya ako umalis sa PUP. Lumipat ako ng ibang university. Hindi ibig sabihin, lumabas ako ng PUP, anti-education na ako. No, ganun din sa relihiyon. Kung umalis kami o tumutol sa aral ng MCGI, hindi nangangahulugang laban kami sa Diyos o kay Kristo o antikristo kami. No, patuloy pa rin kaming naniniwala sa Diyos at kay Kristo. Tutol lang kami sa ilang aral at pamamaraan na nakikita naming hindi makatarungan sa MCGI. Ang pagtutol sa isang aral o pagtutol sa sistema ay nagpapakita ng kalaban mo ang kasinungalingan. Sandali lang, moderator's time, DK, moderator's time. Brad Leo, nakamute ka daw, Brad Leo. Nakamute daw. Ayun, sige, continue. Okay, so, bilang mga exeter ng MCGI, kalaban ba namin si Kristo? No. Supporter nga kami ni Kristo eh. Bakit? Yan ang sabi o Thessalonica, panghawakan nyo ang mga aral na sa inyo tinuro, maging sa pamamagitan ng aming salita o ng aming sulat. Hindi namin napakinggan ang salita ng mga apostol dahil 2,000 years ago tayong nabuhay. Pero pwede ba tayong makinig sa mga apostol ngayon? Pwede. Sa pamamagitan ng salita? Wala na. Di mo na nga sila maririnig eh. Pero pwede mo silang marinig sa pamamagitan ng aming sulat. Kaya sa sulat ng mga apostol, doon kami nanghahawak, stick to the Bible. At least, safe pa kami. Dahil may pag-asa naman talaga sa kaligtasan. Basahin natin, Gis 35 ng gawa ng mga apostol. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya, gumagawa ng katwiran, kalugod-lugod sa kanya. Katanggap-tanggap sa Diyos yun. Regardless kung ano pa religion mo, basta mayroong kang takot sa Diyos, gumagawa ka ng katwiran, lugod-lugod ka at katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit? Ang Diyos hindi madamot sa kaligtasan. Unang Thessalonica 2:4, siya ang may ibig, lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan. Ganyan ang Diyos ng Biblia. Gusto niyang ang tao lahat ay maligtas. Ayaw niyang mapahamak. Sino ang masasama? Ang masama, yung nasa Judas 1:15. Isasagawa ang paghuhukom sa lahat. Susumbatan ang lahat ng masama. Ang mga gumagawa ng masama sa kanilang ginagawang may kasamaan. Yan ang masama. Yung manggagawa ng kasamaan na ginagawang may kasamaan. Kami naman din naman kami manggagawa ng kasamaan. Time. Dali, oras na para mag-cross-examination. 10 minutes, 6 cross-examination, Brian. Parang maganda yung tanong ko ngayon Okay, sandali lang. Ready ka na ba, Brian?
Opo. Always po. Okay, thank you. Una kong tanong, Ramil Ramal. Ang tanong ko, ang sinabi mo kanina, umixit kayo sa MCGI. Ang tanong ko, ano na ngayon ang pagkakilala mo sa MCGI? Pagkakilala ko sa MCGI, dalawang bagay. May mabuting ginagawa ang MCGI, hindi kami tutol doon. Sa kabutihan yung ginagawa sa kapwa-tao, hindi kami tutol doon. Sa ginagawa niyong wish granting, hindi kami tutol doon. Saan kami tutol? Sa iniaaral ng MCGI na labag sa Biblia. Doon kami tutol. Iyon ang dahilan kaya kami lumaya sa MCGI. Dahil meron kayong itinuturo labag sa itinuturo ng mga apostol. Hindi kasang-ayon sa turo ng mga apostol. Yun ang tinututunan namin. Kaya naniniwala kami na yung MCGI. Okay. Next question ko, Ramil Lamar, ganito. Talaga bang kailangan mong pangalanan ako ng palagi? Pwede ba DK na lang or Dark Knight? Yan ang ginamit ko rito Pero anyway, sige, pag ad hominem gago. Hindi, pangalan naman talaga. Tawagin mo ko sa pangalan ko, okay lang Okay. Yun bang ebanghelyo, hindi ba yung tumatawag kahit nasabihin natin nasa Jerusalem, hindi ba yung tumatawag kapag gumaganap ka ng katuwiran? Kahit nasa Pilipinas ka? Panggamit ng Diyos yun, pantawag ng Diyos yung ebanghelyo. Isa yan sa paraan para matawag ng Diyos ang tao. Opo, tumatawag. Okay, sinasabi mo, tumatawag Ano ang sabi mo doon na binasa mo kanina, ginamit mo yung ikalawang Tesalonica 2:15, Itataas ko lang muna, magpa-premise muna ako, babasa lang ako. Sa kalagayang ito'y, tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay. Ang tanong ko sa iyo, saan ba itinuturo yan? Sa labas ba ng iglesia o nasa loob ng iglesia? Sa loob ng iglesia, hindi sa MCGI. Okay, sabi mo, hindi sa loob ng MCGI. Ang tanong ko, yun bang pinaniniwalaan ng MCGI? Yun ba ay hindi Church of God o Iglesia ng Diyos? Ang tanong ko, yun ba hindi pinaniniwala ng MCGI ang Church of God? May pinaniniwala ng MCGI nakabatay sa Biblia, pero hindi lahat. May paniniwala ang MCGI kontra sa turo ng apostol. Kontra sa turo ni Kristo. Okay, alin ang kontra-turo ng MCGI na sinasabi mo? Ayan, bigyan kita. 58:6 ng Isayas. Basahin ko sa iyo Ako hindi ako nagbabasa kanina kasi binibigyan kita ng respeto. Dahil nagtatanong ka, ayoko magbasa dahil hindi panahon ng pagbabasa. Pero kanina pinagbibigyan kita, basa ka ng basa. Ilagay nga natin 58:6 ng Isayas. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, papagaangin ang mga kasahan at papaging layain ang napipighati at inyong alisin ang lahat na akal. Yan ang ginamit sa aral sa MCGI para patunayang ang ayuno dyan pwedeng kumain. Saan dyan na ang ayuno pwedeng kumain? Wala dyan. Interpretasyon lang yun ang nagturo. Okay. Yan. Pwede mo ba kung may latagan na yung sinasabi mo na tinututulan mo sa talatang ito ginagawa ng MCGI? Meron po ba kayong may lalabas na kapatid? Ayun nga. Yan, turo nyo yan Turo nyo na pwedeng kumain kahit nag-aayuno. Okay nga. Meron po ba kayong may lalabas na video man o sinabi man ng kapatid na aming taga-akay na sinabi niya ito mismo na sinabi mo na nilalabag namin yung talatang ito, kapatid? Paano kayo i-present sa'yo? Ang sinabi ng tagapagturo nyo, noong itinexto niya yan, sabi niya, hindi ba totoo ngayon, kapatid na Josel, na pwede ka nang mag-ayuno samantalang kumakain ka? Yon ang sinabi ng leader nyo. Pwede nang mag-ayuno kahit kumakain ka. Antikristong turo yun dahil si Kristo, nung magturo, pag mag-aayuno ka, langisan mo yung muka, huwag mong ipapahalatang nag-aayuno ka. Dahil hindi ka nga kakain. Question, ang sabi mo, yung pinupunto mo na pwede na mag-ayuno
Sa anong punto, kapatid? Sa anong punto na pwede na mag-ayuno na yung sinasabi mo na pinaparatang mo sa amin? Yan ba makatotohanan na sinasabi mo na pwede mong maipakita ngayon, kapatid? Oo. Tingnan mo, ilabas nyo nga yung video, Broccoli, na sinasabi ni Kuya, na sinasabi niya, kapatid na Josel, pwede ka na ba ngayong mag-ayuno samantalang ikaw ay kumakain? Biruin mo, itinuro mo sa kapatiran na ang pag-aayuno pwedeng kumain. Kontra ka niyan sa Biblia. Bakit? I-play mo, kapatid, i-play mo. Titignan natin kung ano ang pinupunto na. Hindi, mauubos ang oras mo. Bibigyan na lang namin kayo ng link. Maiintindihan na yun ng mga taong bayan. Sinabi yan ng Kuya mo. Magre-request ako sa moderator na i-stop yung oras. Para ayan na lang. Mo yung gusto mo. Ayan, sa picture. Adel, pwedeng pakihuha mo itong picture. Ayan, sabi sa picture. So, ibig sabihin, pwede kang makapag-ayuno. Yung picture ba o yung video na sinabi? Sandali lang bro. Moderator's time. Sandali lang, moderator's time. Gawa lang yan. Sandali lang bro, moderator's time. Magsho-showdown ba kayo? Ang hamon mo ba sa kanya ay magpakita siya ng video? Magpakita siya ng video. Showdown ko siya. Ito-post ko yung oras. Papayag ka ba sa showdown DK? Papakita ko sa kanya yung video. Hinahanap niya kasi yung video na sinabi nung tagapagturo na pwede kang na samantalang ikaw ay nag-aayuno, pwede ka na kumain. Sige, bibigay ko. Paano ba namin ipapadala sa inyo? Bibigay ko yung oras na 3 minutes. Kapatid, ito, showdown ko sa iyo to. Inaamot ko to sa iyo kasi para din to sa mga viewers, talaga yung pinagsasabi mo ay legit, Ngayon, yung 3 minutes na yan na 45 seconds, ibibigay ko yun doon, ipi-play natin yung video na yan. Kapag meron kang mapatunayan dyan, pag meron kang mapatunayan, talo na ako. Sa 3 minutes na yan, sinabi ng Kuya mo. Hindi, mag-play ka kasi sa 3 minutes na yan. So ang tanong ko nga ngayon, paano namin i-play? Wala ba kayong extra device na pwedeng gamitin? Kahit audio lang, o kahit video, tapos video. Gumawa ka ng paraan kasi yan ang ko sa'yo yan ang problema Sa cellphone ako, pagka lumabas ako rito, magiging tabi na naman ako. Paano yan? May desktop ka ba? O laptop? Brox, pwede nyo gawa ng paraan yan, Brox? Nakikinig ba kayo? Sa side? Ayan. Naipe-play rito sa side ni Broccoli. Paano yan? Anong gagawin nyo riyan? Busin natin yung 3 minutes. Sandali. Mapiplay yan, Vicky. Mapiplay yan. Ang kailangan mo lang extra phone or extra device. I-play mo yung video na may kasamang audio. Tapos, i-open mo yung camera ng phone mo para makapture nyo yung mismong video na piniplay kasama yung audio. Parang gantong ginagawa ko, pinapakita ko yung oras, naka-open cam yung phone ko, di ba? May extra device ako. Pag naririnig niya naman, pwede niya itapat yung phone niya dun sa... Okay, sige. Brox, so sa akin manggagaling yan? Sige, saglit ha. Brox, padala mo nga sa akin yung file. Saan ko ba yan po pwedeng i-play? Saglit hahanapin ko lang yung file. Kukunin ko lang kayo na Broccoli Pwede mong i-play yan sa TikTok. Kung TikTok files man yan o sa Messenger. Kung meron kayong Telegram, pwede din sa Telegram. Brox, pakipasa naman sa akin. Yung link na yan, pwede bang mapasa sa akin yung link? Eto andali ginagawa na ng paraan ni Brox. Pero hindi mo mapiplay yan sa sarili mong cellphone habang kausap mo si Brad Ryan. Sige, ang gagawin ko na lang, ipe-play ko rito sa desktop ko para marinig niya, Since naka-post time naman tayo, i-confirm ko lang yung sinabi mo, DK. Kapag nag-aayuno, ang utos ni Kristo, langisan ang muka o langisan ang ulo? Teka lang, technicality, basahin na lang muna natin. Mateo, 6, ganito nakasulat. Pakilagay nga natin, Brox. Isaiah, kanina yung binasa mo kanina, Isaiah 58. 58:6. Basahin natin, 58:6. Kasi sinabi niya kasi kay Brad Ryan, pag nag-aayuno daw isa,
ng isang daw ika yung mukha. Oo, ikaw ang pagdarinig ko. Teka, ano na lang yan eh. Moderator Kamotero. Hindi lahat ng pag-ayuno patungkol sa pagkain. Yun nga bro, kaya nga gusto kong i-play. Patugtugin na natin yung video. Bro. Gusto ko lang i-confirm kung nagkamali ka ba ng banggit o intention na sinabi ng isa ng mukha. Hindi, pagka mag-aayuno ka, ang sinasabi sa Biblia, basahin natin. Sige. Ayun. Pagka ikaw ay sa 6, ganito ang nakasulat. Isayas muna, yun muna ang basahin mo. Hindi, sino yung nagsasalita? Kalaban ko ba yun? Hindi, Isayas yung ginamit mo kanina bago ka nag... Ayun na nga, 58:6. Dito kasi nanggaling yan eh, 58:6. Ayan ha, basahin natin uli Sige. Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Kalagin ang mga tali kasamaan. Pagaanin ang mga pasan. Papaging layain ang napipighati. At inyong alisin ang lahat na atang. Itinexto yan, it's either prayer meeting or WS. Okay? So, after itinexto yan, yan ang naging conclusion. O, patunugin natin yung video. Dali tingnan mo, Dali. Pwede ka na ba ngayong mag-ayuno samantalang ikaw ay kumakain? Hindi mo. Ayan, eto na ha. Tutugtog na yung audio. Yung oras ko, ubusin ko dyan. Wag mo nang yung oras ko. Sa 3 minutes na yan, kailangan mahaba yung na yun, no? Yung kasi kung kukunin mo yung seconds play, kasi mauubos ang oras mo. Hindi dyan ko nga yung ubusin. Discretion. Sige, bahala ka. Gusto mo mag-ubos ng oras? Bibigyan na nga kita. Sige, pe-play ko na. Hindi, taga lang ito. Pe-play ko na. Dahil oras ko. Okay, pe-play ko na. Yung unang salita dun sa Isayas, ito ang ayuno. Alin yung ito? Hindi naman patungkol sa pagkain yun eh. Brad, alam ko yan Brad, yung bali ganito, Sino yun? Diskusyon ko ba yun? Brad Brian, ang gusto mo ba ay yung talatang nagsimula sa Isayas, ipi-play niya? Oo, yung ginamit ni Brad Daniel, i-mention ko na, yung ginamit ni Brad Daniel, yung Isayas na yan, at yun din mismo ang sagot niya na sinasabi mo. Okay, yan ang punto. Pakinggan na natin yung video. I-play ko na. Doon mo na mismo sa talata, sa talata na Isayas mismo, Isayas. Naintindihan mo? Ito yung video. Pakinggan na natin yung video. Ay, teka lang, ito, DK ito Yung simulan mo doon sa talatang Isayas 58:16 na gagamitin ng kapatid. Irrelevant yan eh. Kasi, ang haba ng teksto na ginamit mo yung talata yan. Teka lang, oras ko. Hindi ka ba nakikinig ng pagkakatipon nyo kung ano aral sa inyo? Ganito yung punto ko, DK. Amute ka muna. Kasi, ginamit mo yung talatang ito. Siyempre, susundan kita dito. Sino ka? Yan nga yung ginamit ng inyong kuya. Para ituro na ang ayuno pwedeng kumain. Ika lang nga, yung punto ko sa video, mismong talatang ito ginamit ng kapatid na pinababasa niya at ganun yung paliwanag niya. Clip lang ito, clip. Kung gusto mo ng buong video, puntahan mo si Brad Mel. Yan ang sinasabi ko eh. Patugtugin na natin yung clip. Ito na nga yung declaration conclusion ng inyong kuya. Patugtugin na natin. Yung 3 minutes na yan, uubusin ko doon sa pagpipiplay, wag mong putulin. Matugtugin na nga natin. Tayo patugtugin para marinig nyo na yung sinabi ng kuya nyo. Mula doon sa talata. Sandali lang ba, Brian? Kukonfirm ko lang ba? Sandali. Mr. Moderator, irrelevant eh. Walang complete video eh. 4 na oras na prayer meeting yan. Paano mo makukuha lahat yan? Sandali, DK. Ang prayer meeting hindi 4 na oras ha. Nung panahong itinetexto to pang 4 na oras, Brad. Ayan ba yung... Or WS. O kung gusto nyo, humingi kayo ng kopya kay Brad Mel. 4 na oras kasama lang. Pakinggan natin linawin natin masasayang yung yung puntong ito eh.
ito bihira lang to mangyari ano. Ngayon, yung gusto kong mangyari dahil sa oras ko ano, uubusin ko kasi yung oras ko dahil sa pagpipiplay. Ngayon, dapat ma-mention doon yung talatang Isaiah 58 sa is na binabasa bago magpupunto na yung paliwanag ni kapatid na Daniel is ganun nga sa pinaparatang mo. Mr. Moderator. Mr. Moderator. Sige. Okay, sagot naman ako. Magiging irrelevant kasi hindi mako-cover nitong video yung 58.6 kasi pag binasa pa lang ang 58.6 ang haba na. So wala siya dito sa video clip. Ang nasa video clip yung conclusion ni KDR na sinasabi niya na ito yung ginamit na talata, which is wala rito, hindi nahagip dito. Ang sinasabi niya, pwede ka nang kumain nang ikaw nag-aayuno. Ang ginamit niya dyan, 58.6. Kung gusto niyo ng buong video, pumunta kayo kay Brad Mel or mag-request kayo para makita nyo. Pero ito po yung sinasabi niya. Ganito lang. 55.6 walang tinitukoy doon na ano. 58.6. Oo, hindi pala lang dito. Ayuno doon, hindi pang kain. Ibang ayunan tinutukoy doon. Ikaw ba talaga, Dicky, yan ba talaga yung gawain nyo? Kasi sino ba kausap ko ngayon? Bakit dumadami kausap ko yata? Mr. Moderator. Moderator. Kung magpupunto ka kasi, magpupusin pa ba tayo sa showdown o mag-next question na hindi ko siya titigilan dyan. Kung pinagbigyan nyo ng i-play ito, di narinig nyo na. Yung punto ko nga, yung i-play mo, kasi sinight mo yung talata hindi kita tatakasan dyan sa talata, Kasi maliligaw yung tao. Ginamit mo yung talata, tapos nag-conclude ka na mayroon kang narinig kay Brad Daniel. Ngayon, yung ipi-play mo, dapat mayroong karugtong na talata una mababasa niya bago siya. Sige, tingnan natin. Ito. Sige. Tingnan natin. Pag walang talata, pag walang talata, sa Isaiah, walang nimension talata dyan, talo ka na. Bakit ako matatalo? Teksto yan Hindi ba kayo nakinig ng teksto nyo? Hindi ako nakinig. Yan ang lundo. Yan ang pinaka-apuntes. Diyan sa teksto na yan, ng prayer meeting. Ikaw yung namamaratang kasi sinight mo yung talata. Kasi yan nga ang ginamit niyang talata, 58.6, kaya nga ako tutuloy. Sige nga kung yun ang ginamit Sandali ba, Brian? Sabi niya, yan daw yung ginamit na talata. Nagets ko, na yan yung ginamit na talata. So, pag pinay natin yan, aminado ka na hindi kasama yung 56.8 na yan sa video na Oo, hindi mahahagip dyan, Mr. Moderator. Kasi napakahaba ng video Pero may masasabi. Pero yung buong konteksto ba ng ipinaksa, nandyan sa conclusion na sinasabi mo? Oo, nandyan sa conclusion. Sasabihin niya dyan. Oo, sasabihin niya dyan. Ang ayuda pwedeng kumain. Moderator. Go ahead. Play na natin. Kasi basta hindi lang ng pag-aayuno. About sa pagkain, merong pag-aayuno. Sino yung nagsasalita na yan? Hindi ko naman kalaban yan Bakit may sumisingit? Mr. Moderator, play na natin. Mamaya na natin mga kapatid pag-usapan. Ngayon, ito-confirm ko lang, hindi dyan kasama yung hindi pagkain na 56.8. 58.6. 58.6. Kasi ganito yung Mr. Moderator. Alam mo naman siguro na ang teksto merong pinaka-apuntes, merong talata, di ba? So, ang binasa ng talata, ito. So, nung binasa yan mula dun sa bandang itaas, kung isasama mo dyan, aabutin yan ng ilang minuto, baka 15 minutes bago makuha yung gist ng teksto. So sobrang haba niya, ito yung clip, yung pinaka-main point lang. Ano ba ang main point? Talagang ni-mention talata na yan. Mr. Moderator, ano ba ang main point? Ang main point, sinabi ba na pwedeng kumain kahit nag-aayuno ka? Yun lang naman
naman ang main point. Pakinggan natin. Sandali lang. Hindi tayo matatapos ito. Mag-extend tayo ng mga exam. Baka buti tayo ng umaga. Ano? Okay. Ganito. Para kasi maging fair tayo dun sa request ni Brad Ryan, kasi parang unfair kasi yun. Papaliwanag ko magiging unfair kasi yun dun sa gusto niyang mangyari. Ang gusto niya kasi mangyari, dahil sinight mo yung Isaiah. Mute mo nga, Brad Clay, yun nga sa baba. Makukulit yung nasa baba eh. Kaya sila ma-excite. Dahil sinight mo yung 56.8, sabi mo, doon galing, magiging unfair kasi, or mapupunta tayo sa miscontext na sinabi ng tao. Diba? Parang ganito yan. Ang halimbawa ng unang araw, ganito, DK, may sa kalahating bahagi ng pahina, may nakasulat, mabuti ang sili sa mata. Hindi mo binasa yung karugtong sa kabilang bahagi. Ang nakasulat, kung gusto mong mabulag. Diba? Magiging tayo sa tao nagsasalita. Mr. Moderator, pwedeng pakinggan na lang natin and then from there, we'll go from there. Okay? So, mapakinggan lang natin. And then, it's up to people to decide. Oh, out of context yan. Okay. Fine. So, tapos na. Let's go. Play na lang natin. Tapos na. Usapan. No conclusion. Sige. Okay, play na. Nagbe-breastfeed ka, may diabetes ka. Tatanungin kita, ito ba ngayon na inilatag ng kapatid na Eli na ito, pwede mong gawin o hindi? Pwede po, kuya. Di ibig sabihin, pwede kang makapag-ayuno kahit na kumain ka. Opo. Tama po. Ayun. So, ibig sabihin, pwede kang makapag-ayuno kahit kumain ka. Tama yun, tama so, I rest my case. Tama yun. Sino nagsasalita? Iyan ba yung kadiskusyon ko, Mr. Moderator, o ibang tao na naman? Okay, walang sense yung okay, ito na, next question ko. Tama yun. Walang sense yung talaga Kagaya yung... ng halimbawa dyan, yung pagtatalik ng mag-asawa, kung si Bakit dumadami epal? Ba't dumadami dyan? Bawalan mo yan. Sandali lang. Huwag ka magpapalin lang, huwag ka maninin lang. Post na tayo. Masukin yung mga yan. Moderator's time. Walang disiplina yung mga nandyan eh. Moderator's time, sandali. Sayang ang oras. Sandali. Bitmos nga, Brad Cleo, kasi para alaskado sila, sila Adel sa baba. Hayaan natin silang mag-usap, hayaan natin sila. Kasi yung nakikinig naman, mapapansin naman nila kung sino nagsasabi ng may sense at walang sense. Correct, agree. Hayaan natin sila. Ngayon, meron tayong bagay na gustong linawin, pag-usapan yun mamaya. Para sa mga nakikinig, ano ba yung gustong sabihin ng video na yun? Kasi ang sabi ko sa mga nagpapasuso, at may mga diabetes. Hindi ko na-gets yung parte ng Isaiah. Pero, sige, Brian, next question. Continue kay oras mo. Next question ko na lang siya. Yung ipinakita niyang 5 kapatid, hindi niya napatunayan na talagang na yung sinite niyang talata magkarugtong doon. Ngayon, ang tanong ko, babalikan kita doon sa pagiging anti-Kristo mo. Anti-Kristo mo. Ngayon, hindi kami anti-Kristo, anti-MCGI. Ganon din yun kasi pag sinabi... Hindi! Iba yung anti-MCGI sa anti-Kristo. Ang anti-Kristo, tutol kay Kristo. Tutol kami sa MCGI. Teka, wala pang ayusin natin. Huwag kayo magsabayan. Nantayin mo siya. Magsabayan kayo, magulo kayo eh. Isa-isa lang. Magugulo tayo para naman tayong palengke nito. Next question, Brian. Ano bang tanong mo? Next question ko na lang siya. Kayo ba mayroong pagkakatipon, kapatid? Meron. Meron kayong tagapangaral? Meron. Okay, kung meron kayong tagapangaral, meron kayong bautismo? Meron, So, sakop ba yung aral na kapag yung Ebanghelyo ang tumatawag kahit nasa yung nagmula ang pagliligtas, ngayon sa Pilipinas ka, hindi ba yun katanggap-tanggap kapag gumaganap ka ng katuwiran? Masasabi mo ba?
Kahit saan bansa ka, basta gumaganap ka ng katwiran, tanggap ka sa Diyos. Hindi nagtatangi ang Diyos ng tao. Hindi ang kaligtasan lang nasa isang religion, gaya ng sinasabi nyo. Ang kaligtasan, offer ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Huwag niyong papakiwin. Yun ang sagot ko. So, yun naman pala, hindi naman pala siya tutol. Kasi wala naman kaming aral na yung sinusunod yung mga demonyo. Wala nun. Wala nun. Ngayon, tanong ko sa'yo, meron ka bang may papakita na yung sinusunod ng MCGI ay hindi sa Diyos? Meron. Meron. Ka na. Sige. Yung ginagawa niyong paglilimos na yan, hindi naman utos ni Kristong ipagparangalan niyo yan eh. Ang utos ni Kristo, pag gagawa ka ng mabuti, basahin natin, Mateo 6, ganito nakasulat. Mag-ingat kayo na huwag kayong magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Upang kanilang makita. Time na.